Broadcasting from the City of Rivers and Creeks. Cotabato City. Ito ang makabagong tunay na radyo. Angat sa musika at balita. 89.3 Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada News! Ito ang pila na Brigada Mass Media Corporation 89.3 Brigada News FM Cotabato City, ang makabagong tunay na radyo. Oras sa Pilipinas, alas 6:04 ng umaga. Time check was brought to you by Power Cells Herbal Capsule. Tultukan ang sakit was brought to you by NutriCleanse Herbal Capsule. Linis dyan, sexy dyan. Ikalawang katawan, i-wave ang iyong itaas ang iyong kamay at ikaway-kaway. Ikembot na ang bewang sa kaliwat sa kanan, igiling ang katawan. Linis dyan, sexy dyan, NutriCleanse. Linis dyan, sexy dyan, NutriCleanse. Linis dyan, sexy dyan, NutriCleanse. Linis dyan, sexy dyan. There is so much trouble in this country. News. Headlines. Sa ulo natin mga balita, tulag droga, bagsak sa kamay ng mga otoridad sa pamagitan ng bypass operation ng PNP Station 2. News. 26 anyos na lalaki kulong matapos maaktuhan ng mga kapulisan ng Station 2 na nagbebenta ng droga sa RH4. Investigasyon sa nangyaring pamamaril patay kamakalawan ng gabi sa Tamuntaka 1 sa isang ustads nagpapatuloy. Lalaking akusado sa kasong panggagahasa huli sa warrant of arrest implementation ng City PNP Intelligence Unit sa Poblacion 9. Motorista kritikal sa naganap na aksidente sa Barangay Badak, 2 Maguindanao. Lalaki naman patay sa insidente ng pananaksak kagabi sa Pigkawayan. Yan ay karagdagang pasanin ng ating consumer. Recognizing that there are basis for women mostly and also men who are into an irreparable relationship. Bawat balita, bawat opinyon, bawat issue, may babantay, may babatikos, may babanat. Banat Brigada. Solidong pagtuto, solidong pagpana sa mga usapin ng bayan. Umaumaga sa Banat Brigada. Walang kawana, walang ititira. Banat Brigada. Let's get ready to Banat Brigada. Brigada. Alas 6:07 na ng umaga, kabrigada. Ilalaman po yan sa ulo ng mga balita, mga impormasyon natin pong sinusubaybayan, inaasahan magiging paksa natin pong palatuntunan this morning. Araw po ngayon ng Sabado, 5 na sa buwan po ng Pebrero 2022. Kumusta po kayo sa sandaling ito mga kabrigada? Naway okay lang po kayo sa mga oras na ito at kasabay po ng inyo pong almusal. Doon sa mga kabrigada natin na naghahanda na ng kanilang almusal. Dahil ngayon po ay Sabado, walang pasok sa opisina. After po ninyong kumain mga kabrigada, huwag pong kalimutan yung pong Power Cells Herbal Capsule. Always po yan na kabrigada. Ako po ang inyong brigador sa ngalan po ng ating regular anchorman,
ating station manager, City Councilor Sir Popoy Formento. Kabrigadang Jom Di Mapalaw po lamang kabrigs hanggang alas 7 ng umaga. Noon sa mga kabrigada natin na nagja-jogging na sa mga oras nito at nagpapapawis. Sana all! Sana all may time na magpapawis. Kami dito mamaya pa. Mamaya pang tanghali. Ang hirap ng sitwasyon, no? Yung maaga yung trabaho mo. Wala ka talagang time mag-ehersisyo. Pero okay lang yan dahil kahit papaano kumbaga napagkakasya naman yung mga oras, di ba? Ang bahaging ito mga kabrigada ay nihatid doon sa atin ng Guard C Calcium Ascorbate Vitamin C. Hatid din po sa atin ng Yummy Vit. Paano ba maging batang lamang pagdating sa klase ang inyong anak? Sa tulong mo mami at ng Yummy Vit magagawa yan. Bukod sa tulong mo mami na i-review siya sa kanyang mga aralin bago magsimula ang klase. Makakatulong din po ang taurine na mula sa Yummy Vit para tumalas ang kanyang isipan. Matalas na isipan na Yummy Vit Multivitamin Syrup yan. Batang matalino, batang naka-Yummy Vit yan. Ang Yummy Vit ay mabibili ninyo sa mga suking botika. Banat! Brigada! Bago sa ating mga nakalap na report, mga police report at hospital report ni Kabrigadang Rocky. Isa muna ang public service announcement dito. Nananawagan po kami kung sino man daw po nakakita o nakakakilala kay Maribel Tenorio. 45 years old, siya po ay nawawala noong January 26 pa. Ang suot itim na t-shirt, jacket, gray, maong na pantalon, blue, 5 feet ang taas. Ipagbigay alam lamang po ninyo kay Edwin Tenorio sa contact number 0997-920-3818. Ulitin natin, 0997-920-3818. O kaya sa kanyang FB, Edwin Tenorio mga kabrigada. Paalam daw ho, sa bahay nila pupunta ng siya na midsayab sa pinsan daw niya galing sa UPI. Last nagkita sa crossing Awang mga kabrigada. Banat! Brigada! Ganap na ang 14 na minuto na, makaraan po ang alas 6 ng umaga, kabrigada. Nakap tayo ng report mula sa ating kabrigadang Rocky Demolauban sa kanyang mga nakalap na police report. Alamin natin sa nakalipas na 24 oras mga kaganapan sa Cotabato City. Kabrigadang Rocky Demolauban, i-brigada mo. Brigada 5 Report. Yes. Kabrigadang Jom, kahapon nga ay naka-back-to-back ang ating mga otoridad na mula sa City PNP Station No. 2 sa pangunan ng kanyang hepe na si Police Major Erickson Bona, matapos nga na magkaroon sila ng dalawang positibong bypass operation kung saan unang bumagsak sa kamay nila itong drug suspect dakong alas 3 ng hapon kahapon sa bahagi ng Purukaman, Barangay Biniruan, Poblacion 9. Itong drug suspect na si Adnan Jainal Dumol, 31 anyos, may asawa na residente ng naturang lugar. Sa panayam ng brigada sa hepe ng Stasyon 2 na si Police Major Erickson Bona, noon pa man anya ay pinatututukan na nito ang suspect dahil na rin sa pagkakasangkot sa illegal droga at sa katunayan dagdag pa ng opisyal ay unan din nilang naresto ang kapatid ng suspect nung nandun pa umano siya sa kanyang unang estasyon.
Nakuha sa pag-ingat ng suspect na bilang ebidensya ang isang maliit na pakete ng hininalang shabu o ang object cell at kasamang nabawi ang genuine 500 peso bill na by bus money. Sa ngayon ay nakapit na sa Stasyon 2 itong suspect na si Dumol alias Boss at nakatagtang sampa ng kasong may kaugnayan sa pagbebenta ng illegal na droga. At kaugnay ito ay narito yung naging panayam ng brigada sa kay Police Major Exxon Bona kaugnay sa kanyang operasyon sa Barangay Poblacion 9. Dom. Mga kabigayan, sa kasalukuyan dito sa bahagi ng may Purok Aman sa may Biniruan, Barangay Poblacion 9 ay isang matagumpay po na drug bypass operation ang ikinasa po ng mga operatiba ng City PNP Station No. 2 na pinangunahan ng kanyang Chief of Police na si Police Major Exxon Bona kung saan isang tulag droga ang matagumpay niyang naaresto. At kung nito mga kabigada ay ating kakapanayamin ang hepe po ng City PNP Station 2 si Police Major Exxon Bona. Sir Major, good afternoon po sa bigay po tayo. Magandang hapon sa inyo sir at saka magandang hapon din po sa lahat ng nakaantabay po ng Brigada News po. Sir, itong suspect ba, gano'n yung katagal minanmanan at base po sa inyong intelligence monitoring, ano po ba itong kanyang kasasagutan? Actually itong suspect natin ay napag-alaman namin itong illegal na gawain niya since nung time na nasa Station 1 pa ako kasabagkat ang kapatid nito ay arrested din namin doon sa yun na nga sa Police Station 1 and then yung lumipat na ako dito sa Police Station 2 pinagpatuloy po namin yung pag-monitor sa activity ng taong ito and then yun nga po na-confirm namin na still involved pa rin po siya sa pagbibenta ng illegal na droga. That's why after yung mga validation sa kanya ay ito nga po sa hapong ito ay nilunsad po natin ang isang bypass operation. That's why after na consummate yung transaction ay successful naman pong na-aresto ng suspect. Itong suspect ba, Sir Major, may po ba natin kilalanin at magkano po yung halaga ng transaksyon? Actually sir, nakikipag-deal lang kami sa yun nga, limited yung budget at saka nasa state level po yung focus namin. Ang transaction natin sa suspect ay nagkakahalaga lamang po ng 500 pesos in exchange po doon sa isang pakiti po na pinaghinalaang shabu. And then itong suspect natin ay kilala sa lugar na to. Ang tawag nila dito ay certain boss. That's why yun nga po for the meantime yun lang po ang pagkakakilanlan na maibigay natin sa kanya. Naging submissive ba itong suspect? Hindi ba siya nagtangkang tumakas o kaya magpumiglas, Major? Actually sir, nag-attempt naman po talaga siyang tumakas but yun nga po na aresto naman po agad. Bukod po doon sa droga, ano pa ba yung mga ebidensya, yung mga kontrabando na nakuha sa kanyang pag-iingat? Maliban doon sir, so far wala naman po iba pang illegal na item or contraband na nakuha sa kanya maliban doon sa naging transaction sa kanya. Major, wala na akong tanong, baka po mayroon kayong nais dagdag kasi po pagkakataon. Ito nga po, since bagong lipat ako dito sa police station po, so tuloy-tuloy po yung operation namin against lalo na dito sa illegal gambling, illegal drugs, hindi lang po sa illegal droga but yun nga po operation din against illegal gambling, wanted person at illegal loose firearms. So yun na po, even na papasok na itong lugar na to pero dahil po gusto nating masawata at mapigilan yung spread ng mga illegal na droga, ito nga, nandito tayo ngayon, naglunsad ng operasyon. Ayan mga kabigada, si Police Major Exxon Bona. Samantala kabigadang Jom ay kahapon ay hindi inabot ng 2 oras, ay hindi inabot na nga 1 oras dahil nga sa kahapon ay sinabihan talaga ni Police Major Bona yung kanyang mga tauhan na magtrabaho at magpakalat dito sa lungsod upang tututukan yung kanyang mga taong sinusubaybayan. At bunsod nun ay naging matagumpay ang kanilang bypass operation na ikinasa dakong alas 3:30, 30 minuto lang pagitan. At ito ay naganap sa bahagi ng Maria Clara Street na sakop naman ng Barangay Rosarito sa Marpor, kung saan ang suspect ay kinilala ni Police Major Exxon Bona na si Alpi Pastrano Basit alias Jepoy, 31 anyos, binata, self-employed at residente naman ng naturang lugar. Sinabi sa brigada ni Police Major Bona, halos 1 buwan din nila tinrabaho ang suspect matapos umabot sa kanilang kaalaman ang pagbibenta nito ng illegal na droga.
at matapos maberipika ng kanyang police asset ang naturang report ay agad umano nila kinasahan ng bypass operation at yun ay lumabas na positibo. Nakuha sa pag-ingat ng suspect na si Jepoy ang object cell na isang maliit na pakete ng hininalang shabu na nagkakalaga ng mahigit 500 piso at nung kapkapan sa harapan ng brigada, harapan ng DOJ representative at ng elected official ay kasamang nabawi sa kanyang busa itong ginamit na genuine 500 peso bill na siyang bypass money. Itong suspect ay nakapanayam din ng brigada at inamin nito na siya ay sangkot nga sa pagtutulak ng illegal na droga, subalit labis umano nito pinagsisihan ang naturang pagkakamali. Baganon pa man ay maaari pa rin sa kasong may kaugnayan sa violation of RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang suspect na si Jepoy at may panayam din ang brigada sa kaya Police Major Exxon Bona o sa naturang usapin. Taga-antaway po ng Brigada News po. May kaugnayan po ba itong operation ngayon at doon sa kanina? Actually, magkakaibang grupo to sila, hindi to sila konektado. So, yun na nga, nagkataon na sabay-sabay lang yung transaction ng ating operatiba. In fact, ginamit ko po lahat ng operatiba natin pinalabas sa field para yun nga po, umpisahan natin muli yung paglilinis dito sa area kung saan nag-go after po tayo sa mga drug personalities po na dito sa area na aking nasasakupan. Mahal po bang kailangan itong inyong ikalawang suspect at magkano rin po ulit yung halaga ng transaksyon at hindi po ba siya nakalata na police pala yung kanyang kadil, Sir Major? Actually sir, itong suspect natin ay kilalanin natin sa kanyang alias na Jepoy. Ang transaction po natin dito, actually malaki sana yung transaction natin dito sa ating suspect, subalit according sa kanya, yung hawak niyang item ay konti na lang, and then nakikipag-transact lamang siya sa amin doon sa isang pakiti lang na kung saan yun din ang state value nila na yung 500 pesos. That's why yun nga po, nag-go na lang po tayo doon sa sinabi ng tirang item sa kanya. That's why po after na consummate ng transaction, na-arrest itong suspect. Saan po particular dito sa lungsod didispose nitong suspect ang kanyang kalakal na droga, Major? Actually, base sa aming information at base na rin sa kanya, itong suspect natin ay parang the entire area ng police station to, dito sa downtown area lang pala na kung saan itong suspect natin ay madali siya makapag-access, dito siya nagdi-distribute. So, ang ibig ko sabihin is, dito lamang po sa kung saan is accessible sa kanya, hindi na siya po siya pumapasok sa kung saang barangay na kumbaga makonsider na looban. Medyo maingat po. Si Sir Medyo, wala akong tanong, nasa inyo po muli ang pagkakataon na ipaabot sa ating mga tapakinig at taga-subaybay sa brigada, maging yung ating mga kabayan sa ibang lugar sa pamamagitan ng ating brigada fan page. Major? Opo sir, unang-una nagpapasalamat po ako sa lahat na nakipagtulungan sa amin, sa ating mga operatiba at kasyalis ng barangay at sa inyo sir, maraming salamat. Kami naman po, in-action na lang namin ang mga report sa amin at upon validation, pag na-confirm namin na yun talaga yung involvement ng ating target person, so yun na po, nilulunsad namin yung operation. So wala naman po kaming pinipersonal dito. Sa muli, tulad na sinabi ko, kami ay nag-re-respond lamang doon sa report sa aming opisina at saka yun nga po after ma-validate namin yung report at saka na-confirma yung involvement ng suspect sa illegal na gawain, doon po kami uma-action. So wag. At yan mga kabigada ang report, hatid sa atin yan ng mas malakas na pamalakas ang Drive Max Adult Herbal Capsule. Ito si kabrigadang Rocky Demon Lauba 99.3, Brigada News FM, Cotabato City, The Music News Authority. Brigada Live Report. Maraming salamat kabrigadang Rocky sa mga report na yan, magkakahiwalay na bypass operation na isinagawa po ng ating po mga otoridad
dito po sa lungsod ng Cotabato. Brigada! Alas 6:19 na ng umaga mga kabrigadas. Tambay lamang po dahil ako po ay hihigop muna ng masarap na Macsan Mangosteen Santon Coffee. Ang trabaho, pinagbubutihan yan. Ang pamilya at kaibigan, tamang oras ang nilalaan para dyan. At pagdating sa kalusugan, Power Cells Herbal Capsule ang kailangan. Subok na ng karamihan at tunay na pinagkakatiwalaan ng sambayanan. Lalo na sa may mga iniindang karamdaman tulad ng high blood at diabetes. Pinapalakas pa ang immune system laban sa viruses at bakterya na maaring dala ng pandemya. Yan ang Power Cells. Yan ang pagdepensa ko. Power Cells. Tuldukan ang sakit. Ano ba yung ginagawa ng partner mo na nakaka-turn on para sa'yo? Yung pagiging responsable niya, marespeto, mapagmahal, may sense of humor, at higit sa lahat, naka-Thrive Max siya. Kaya, panalo. Bagong simula para mas pasayahin pa ang pagsasama. Subukan mo na ang lakas ng Thrive Max Capsule. Subok na to dahil malakas, ganado at tatagal sa romansa. Available in all drugstores nationwide. Ikaw, ako, tayong lahat dapat ligtas, nakakaiwas at alisin ng takot dahil may sagot. Kaya ituloy lang ang healthy regular activity upang maiwasan ang obesity. At para physically fit ngayong may pandemya pa, mag-colon cleansing ka. Mag-Nutri-Cleanse ka na. Mag-colon cleansing ka. Mag-Nutri-Cleanse ka na. Ilabas ang toxin sa katawan with Nutri-Cleanse Herbal Capsule. Work it out, flush it out. Kaya, mag-Nutri-Cleanse ka na. Ano ang magandang epekto ng tig-8 pesos na Guard C? Ang Guard C, safe inumin, lalo na sa tulad kong may hyperacidity. Bawal sa diet ko ang sobrang sodium dahil hypertensive ako. Kaya swak sa akin tong Guard C. Sabi nila, I look great at parang walang stress. My secret, Guard C Calcium Ascorbate para I always look fresh dahil healthy. Guard C Calcium Ascorbate, mas safe inumin at maaasahan para sa vitamin C na kailangan. Sa halagang 8 pesos lang, katawang healthy, achieve sa Guard C. Isang taon ang nakalipas nang ang mundo ay tumigil. Nakakatakot, marami ang nangamba. Nawalan ng trabaho at ang iba nawalan pa ng miyembro ng pamilya. I can't kiss his head, I can't touch his hand. Ngayon, nagbago na ang mundo. Wala mang kasiguraduhan pero tuloy lang ang laban. Katuwang ang ating mga frontliners. Ituloy lang natin ang pagkakaisa, pagtutulungan. Huwag tayong bumitaw, laban lang at patuloy na sundin ang mga paalala ng gobyerno. Mag-face mask, face shield, social distancing at palagiang maghugas ng kamay. Kabrigada, humarap man tayo sa krisis dahil sa pandemya. Pero basta sama-sama, COVID-19 ay kaya. Bagong taon, bagong pag-asa. Brigada. Change lives. Panalangin para sa bansa. Mahal naming Ama, itinataas po namin sa inyo ang laman ng aming mga puso. Alam po naming higit kailanman, kayo po ay nasa aming tabi, lalo na sa mga panahong tulad nito. Sa gitna ng mga pinagdaraan ng pagsubok ng aming bansa, naway iabot niyo po sa amin ang inyong mapaghilom na palad. Ilayo niyo po kami sa mga susunod pang sakuna. Bigyan niyo po ng kapayapaan ang mga naging biktima. At higit sa lahat, punuin niyo po kami ng lakas at pag-asa sa aming muling pagbangon. Lahat ng ito ay aming hinihiling sa inyo, Panginoon. Amen. Brigada News! Brigada News! Panat! Brigada!
Oras natin mga kabrigada, alas 6:22 na po ng umaga. Brigada! Ang bahaging ito ay inihatid sa atin ng Citro Plus with Zinc Capsule mga kabrigada. Alam mo ba na ang zinc ay pangalawa po sa pinakamaraming trace mineral sa inyong katawan? Ang zinc kasi ay kinakailangan para sa aktibidad ng enzymes na tumutulong sa metabolism o panunaw, mga nerve function at marami pang iba pang proseso. Kaya kung zinc lamang po ang iyong hanap mga kabrigada, ay makukuha rin yan mula sa Citro Plus with Zinc Capsule. Kombinasyong lakas ng vitamin C plus zinc, nakakatulong para punan po ng zinc na kailangan ng katawan mga kabrigada. Strengthen your defense with Citro Plus with Zinc Capsule. Brigada! Brigada! Alas 6:30 na po ng umaga. Brigada! Mga lost and found lang muna dito mga kabrigs. Isa pong barangay ID ni Mark Dave Manuel ng Mother Barangay Rosary Heights. Narito po sa Brigada News FM ang inyo pong ID mga kabrigada. And then si Diane Luprado ng DOS Maguindanao. Kung sakaling nakikinig ka man Diane Luprado, narito sa Brigada News FM ang iyong CCTS Visitors Card. Brigada! Tuloy-tuloy tayo sa ating palatuntunan this morning. Tanggap tayo ng report mula sa ating mga brigador. Brigada! Makiki-update tayo mula sa News Center sa pamagitan ni Kabrigadang Sandra Sirilia. I-brigada mo! Brigada! Live Report! Yes, Kabrigadang Jom, patuloy ngayon ang ginagawang investigasyon ng mga kapulisan kaugnay sa nangyaring pamamaril patay sa isang ustads matapos ngang pasukin ito sa kanyang pamamahay at walang haba sa pinagbabaril ng hindi pa mga nakikilalang mga kalalakihan. Alas 7:30 ng gabi Kamakalawa sa Barangay Tamuntaka 1, Cotabato City. Sa panayam nga ng 89.3 BNFM Cotabato City kay Police Captain Joel Albao, Deputy Station Commander ng Police Station 3. Kinilala nito ang biktima na si Omar Mutalib Datokali, 65 years old, isang farmer at residente ng nasabing lugar. Ayon pa kay Captain Albao, ay habang namamahinga ito sa loob ng kanyang pamamahay ay bigla nila itong pinasok ng mga hindi pa nakikilalang mga suspect at pinagbabarila. Nagtamo naman ito ng 3 tama ng baril gamit ang 45 caliber pistol sa kanyang dibdib na sanhi ng kanyang agarang kamatayan. Meron nga po tayong shooting incident kagabi, last February 3 at around 7:30 o'clock ng gabi sa Purok Binugit, Tamuntaka 1, Cotabato City po. At ang biktima po ay nakilala natin sa pangalang Omar Mutalib Datokali. Ito po ay 65 years old, widow po ito, farmer, and a resident of Purok Binugit, Tamuntaka 1, Cotabato City, Ma'am Sandra. So far, Ma'am, patuloy po ang ginagawa nating investigation regarding the shooting incident. Sa ngayon po ay wala pa po tayong lead na magtuturo kung sino po yung mga salarin. At yung motibo po ay nag-iimbestiga pa po tayo dahil according sa investigation natin, itong taong ito ay isa pong ustads, imam po ito. Mm-hmm. Yes, accordingly sa ating investigation na nakuha doon sa area, ito po ay nagpapahinga at bigla pong nilapitan ng mga salarin po. According sa investigation namin is 3 lang po sa katawan. Yun ang po ang sanhi ng kanyang kamatayan. Dito banda sa may dibdib, yes po, kasi nasa loob siya ng bahay. Mm-hmm. At yung bumaril naman is nasa labas po.
according sa investigation namin, ma'am, wala pong nakakita dahil po itong biktima natin ay nag-iisa lang po doon sa loob ng bahay. So nakakanda kami ng malalimang investigasyon regarding sa pagkamatay po ng ating biktima at ito po ay kami po ay nananawagan sa mga nakakita or may alam at sa pamilya na kung maaari po sana kung meron silang alam ay pumunta po sila dito sa amin at makipag-ugnayan po dito sa amin sa Police Station 3 nang sa gayon mabigyan naman natin ng hustisya yung biktima. Yun lang po, ma'am. Yan po mga kabrigada ang naging panayam kahapon sa programang Ronda Brigada kay Police Captain Albao kaugnay nga sa nangyaring pamamaril patay sa isang ustazo sa isang imam dyan po sa bahagi ng Tamuntaka 1 dito sa Cotabato City kamakalawa ng gabi mga kabrigada. Patuloy naman ngayon ang ginagawang investigasyon ng mga kapulisan kaugnay nga sa nangyaring insidente. At yan ang report para sa Banat Brigada katuwang ng Nutri-Cleanse Herbal Capsule. Ito si Kabrigada Sandra Cerilia ng 89.3 Brigada News FM Cotabato City, The Music and News Authority. Brigada Live Report. Maraming salamat Kabrigadang Sandra Cerilia sa report na yan. Mga ma'am at mga sir, sa halagang 8 pesos na suggested retail price. Alam niyo ba na meron na po kayong pang-immunity booster laban po sa virus at bad bacteria. Yan po ang non-acidic vitamin C na makukuha po sa Guard C Calcium Ascorbate. Patuloy lamang po ang buhay kaya tuloy-tuloy lang din ang pagpapalakas po ng resistensya sa tulong po ng Guard C Calcium Ascorbate. Proteksyong vitamin C achieve sa Guard C. Samantala, public service announcement muna dito sa mga kakilala at kaibigan ni Gloria Mendoza Paglinawan na siya po ay pumanaw na kahapon alas 10 ng umaga sa SPMC Hospital at ang kanyang mga labi ay nakaburol po sa kanilang tahanan sa Davao. Ulitin natin sa mga kakilala, mga kaibigan o kaanak ni Gloria Mendoza Paglinawan na siya po ay pumanaw na kahapon alas 10 ng umaga sa SPMC Hospital at ang kanyang mga labi po ay nakaburol ngayon sa kanilang tahanan sa Davao City. Tanggap tayo ng report mula pa sa ating mga brigador this morning. Nasa labas ng himpilan si Kabrigadang Alejandro Lasola Jr. aka Mr. J. Alamin natin mga nakalap na report, Mr. J. I-brigada mo. Brigada Live Report. Update ito, Kabrigadang Joe, sa naiulat natin na na-recover na carnap vehicle sa Noruupi, Maguindanao ng mga tauhan ng Regional Highway Patrol Unit sa pamumuno ni Police Staff Sergeant June Sarik. Isa informasyon na ibinigay sa atin ng mga tauhan ng RTHU. Carnap vehicle ay military surrender na lamang nila dahil ito po ay hindi na magkakaso. Kasi sa impormasyon na ating nakuha na itong naiulat na carnap vehicle sa Police Station 4 ay ito yung pina-assume ng may-ari ng registered owner na sa kalanan na tao. Nakakuha naman ang proseso doon sa isang tao na nag-assume. Pero meron siyang yung pagkakautang. Naiulat ito na partner dahil ilang buwan na rin ito na hindi nababayaran sa bangko dahil ito ay so, base sa informasyon na ating nakuha ito ay voluntaring ay surrender at
Quezon at saka yung Malaston at saka yung registered owner ituloy ang parang natin. Yan ang ating update. Ating sabi nga ng LT Achieves and FLEXC. Ito si Kapitana Alejandro Losor Jr. aka Mr. Jing 89.3 Brigada News FM, the Music and News Authority. Brigada Live Report. Brigada. Maraming salamat, Mr. J. Sa report na yan, so hindi na daw po interesado yung may-ari, no, na magsampa ng kaso laban doon sa posibleng nakabili, no? Kumakalawa dyan sa UP Maguindanao. Bago tayo mag-commercial break, mga kabrigada, eto, mga pagbati muna tayo dito dahil hindi ho kompleto ang ating palatuntunan pag walang batihan. Happy birthday. Good day, ang brigada. Pakigreet lang po ng advance happy birthday ang anak ko, si Bay Shaira May Muhammad. Ngayong February 14. Aba, matagal-tagal pa. Oo. February 14, dyan sila sa Katintuan Sultan Kudarat, Maguindanao. Ang pagbati mula sa kanyang ama, Manny Muhammad sa Cotabato City. Salamat po sa pagbasa, Brigada News FM. Happy birthday, Clifford Alisin. Clifford, alisin na ang palaging pasaway. Tigas ulo, big boy ka na. Aral na mabuti. Pagbati mula sa mamang papang, Lolo Hondrado and Lola Nene. Morning, sir. Bakit sa tuwing inaayos ng CLCPC itong high voltage dito sa Lower Capiton, lumalaki ang binabayaran naming bill? Gawa natin ang tanong niyan o follow-up. Happy birthday to Kuya Clifford Tresero. MBTC sa'yo. Enjoy your day, Kuya. Pagbati mula kay Yali Rin. Si biglang nag-off. Nag-off yung aking cellphone Babalikan natin yan mamaya, mga kabrigada. Alas 6:41 na po ng umaga. Ang bahagi nito inihatid sa atin ang Power sa Herbal Capsule. Inihatid din sa atin ang NutriCleanse Herbal Capsule. Ang trabaho, pinagbubutihan yan. Ang pamilya at kaibigan, tamang oras ang nilalaan para dyan. At pagdating sa kalusugan, Power Cells Herbal Capsule ang kailangan. Subok na ng karamihan at tunay na pinagkakatiwalaan ng sambayanan, lalo na sa may mga iniindang karamdaman tulad ng high blood at diabetes. Pinapalakas pa ang immune system laban sa viruses at bakterya na maaring dala ng pandemya. Yan ang Power Cells. Yan ang pagdepensa ko. Power Cells. Tuldukan ang sakit. Ano ba yung ginagawa ng partner mo na nakaka-turn on para sa'yo? Yung pagiging responsable niya, marespeto, mapagmahal, may sense of humor, at higit sa lahat, naka-Thrive Max siya. Kaya, panalo. Bagong simula para mas pasayahin pa ang pagsasama. Subukan mo na ang lakas ng Thrive Max Capsule. Subok na to dahil malakas, ganado at tatagal sa romansa. Available in all drugstores nationwide. Kung dati talo, ngayon mananalo. Kung dati nahihirapan, ngayon hindi susuko sa anumang hamon. Kung dati walang pag-asa, ngayon aarangkada. Ngayon mo simulan na mas magtiwala na kayang-kaya dahil sa buhay, palalo kung sa sarili ay maniniwala. Ipanalo mo, sasamahan ka ng Fast Relax para walang sakit na hahadlang sa pagharap mo sa laban ng buhay. Sa sakit ng ulo at katawan, mag-Fast Relax ora mismo. Paracetamol plus ibuprofen is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist, consult your doctor. Ang AJ ko, madiskarte. Alam ko na. Matulungin. Nanay, di ko po maabot ang toys ko. Saglit lang. Tulungan na kita. At malayo siya sa sakit. Ma,
I'm home! Iba talaga ang nagagawa ng Yummy Vit dahil natutulungan si AJ ko na patalasin ang kanyang isipan. Matibay ang buto, matangkad, at pinatitibay pa ang kanyang kalusugan. Kaya bilang wais na nanay, Yummy Vit, approve yan. Tunay na batang lamang, basta naka-Yummy Vit. Lalaban hanggang sa huling patak. Para sa pangarap, para sa pamilya, para sa bayan. Hanggang sa huling patak, para sa One Nebra Nation. Drink responsibly. Kasama mo ang Ginebra San Miguel sa pagbibigay ng bagong tapang hanggang sa huling patak. Drink responsibly. Brigada News! Brigada News! Banat! Brigada! Ating oras mga kabrigada, ganap na pong alas 6:45 na ng umaga. Isa muna ang panawagan dito mula po sa Social Security System. Makinig po kayo. Tinatawagan po namin ang pansin ng mga sumusunod na SSS pensioners na bumisita sa SSS Cotabato Branch sa lalo madaling panahon alinsunod po sa kasalukuyang ipinatutupad na number coding scheme. Base po sa huling SSS digit number ng miyembro. Ang panawagan na ito ay patungkol po sa inyo pong mga isinumite na ACOP forms sa SSS drop box. Una ay si Milian Marina B ng Parang Maguindanao, si Lambo Anita P ng Cotabato City at si John Alberto G ng Midsayap North Cotabato. Thank you so much sa inyong suporta. Ang panawagan mula sa branch head ng SSS Cotabato City, si Ginoong Orly Mabinay. Ulitin natin, si Marina B. Milian ng Parang Maguindanao, si Anita Lambo ng Cotabato City at si Alberto Chan ng Midsayap North Cotabato. Kayo po ay pinapayuhan ng SSS na bumisita sa SSS Cotabato branch sa lalo madaling panahon. Ito may kaugnayan daw po sa inyo pong isinumiteng ACOP forms sa SSS drop box. 6:46 ng umaga. There's so much trouble in this country. Meron pong isang wanted person ang nahuli ng Cotabato City Intelligence Unit dito po sa lungsod. Ano kayang kaso nito at ilang pa mga report mula sa pagamutan? Nasa linya. Nagbabalik ka Brigadang Rocky Demoloban, i-brigada mo. Brigada Live Report. Yes. Kabikaling John patuloy sa mga kaganapan sa Himpilan ng Kapusan. Kulong ngayon ang isang kabalabal driver na akusado sa kasong panggagahasa. Kasunod ng warrant of arrest implementation ng City PNP Intelligence Unit alas 3 ng hapon kapon sa bahagi ng Purok Lubagan, Piniruan, Barangay Puros 9 dito sa lungsod. Ang akusado ay kinilala sa report ng kapulisan na si Ahmad Bernal Sandigan alias Mads, 35 anyos, may asawa at residente ng lugar. Bit-bit na mga operatiba ang warrant na inisyu ni Article 12-13 Honorable Judge Pansawan Ibrahim noong March 24, 2013 pa sa kasong 2 counts of rape na walang inirekomendang piyansa. Mayos naman na sumama sa mga marestong kapulisan ang akusado na ngayon ay nakapid na sa pitan ng Istasyon 2 at nakatagbang ngira sa korte na nag-issue sa kanya ng warrant. At doon nga sa presinto ay ating napagalaman na ang nagsampapalan ng kaso ay dati nitong girlfriend at mayroon din silang mayroong nangyari umano na di pagkakaintindihan hanggang sa umantong sa asunto mga kabigada. Samantala, sa usapin naman sa pagamutan ay critical ngayon ang isang motorista matapos ito ay masangkot sa vehicular accident dakong alas 11 ng umaga kahapon sa bahagi ng Kusyong Provincial Road na sakop ng Barangay Badak, Dato Udin Sinsuat, Maguindanao. Nagtamo ng matitinding pinsala sa iba't ibang parte ng kanyang katawan ang motorista na si Anthony Bayas, 27 anyos, may asawa
at presidente naman ng Poblasyon 8, Midsayap, North Cotabato. Sinasabi na mabilis na nagkipagkarera si Anthony kasama ng kanyang kapwa motorista nang bigla na lang umano ito mawala ng kontrol sa manibela hanggang sa tuluyang sumemplang sa konkretong kasada at bagyang nakaladkad pa ng mismo nitong motorsiklo. Sa ngayon ay nakakonfine pa rin sa isang pagamutan dito sa lungsod ang biktima habang nilalapatan ng kaukulang lunas. Samantala sa dagdag na report, dead on arrival naman sa pagamutan ang isang lalaki matapos na umunoy pagsasakasindag kung alas 8 ng gabi kagabi sa Barangay Balogo sa bayan ng Pikawayan, North Cotabato. Kinilala ang biktima na isa umanong nagangalang Jeffrey, 36 anyos at residente naman ng nasabing lugar. Sa impormasyon na nagkalap ng brigada, naglalakad lang umano ang biktima ng mapagbiskitan ng mga tambay sa lugar at walang sabi-sabi na pinagsaksak ng isa sa mga tambay gamit ang isang kusilyo sa iba't ibang parte ng katawan. Naliligo na noon sa kanyang sariling dugo ang biktima bago pa nasaklolohan ng mga nagmasakit na residente at dalyang din na sa pagamutan, subalit di na umano ito umabot pa ng buhay. At yan ang mga report. Hatid sa atin yan ng Drive Max Adult Herbal Capsule. Ito si Kabrigadang Rocky Demon Lauban ng 89.3 Brigada News FM, Cotabato City ng Music News Authority. Brigada Live Report. Banat Brigada. Thank you, Brigadang Rocky. Good morning, Boss Jom D. Hindi na bago yung problema sa power ng kuryente gaya ng Colite. Pag na-blackout, siguro tataas ang bill ninyo. Promise. Hintayin ninyo manalo si... talaga, ganun. Mawawala na ang problema sa tubig at kuryente. Sukran. Mga pagbati pa rin dito, mga kabrigada. Happy birthday daw bukas, Sunday, February 6 kay Bambam Garcia de la Gracia from Ate Angel Garcia Ducado. And pakibati ng birthday, happy birthday kay Danny Jan Abaran, pagbati mula sa Lolo and Lola. Maligayang pakikinig sa Pedtulusan family ng Limbo, Sultan Kudarat. Good morning sa mga taga Limbo, SK. Kumusta na kayo dyan sa may Sultan Kudarat? Kumusta na kaya si Admin Banjo, no? Tagal na kaming hindi matagal nang hindi nagpaparamdam si Admin Banjo. Good day, sir. Pakigreet po ng happy birthday ngayong araw si Aya Grace Padayhag. Sana marami pang birthday ang darating sa iyo. Salamat po, Brigada. Alas 6:51 sa ating munang mga, anong tawag nito? Sa ating mga Facebook viewers muna. Bigyan daan muna natin itong ating mga friendship sa Facebook. Kay Michael Lauban, watching from Alamada, Sultan Kudarat. Kay May Ukays, tama ba? Na nakatutok, nanonood sa ating FB Live. Happy viewing. Kay Ali Roslyn Tiban, kay Bay Unsay, pa-shout out. Nord sa Adam. Kay Dato Jer Sapal Kasim. Kay William Kalunod Villaflor. Kay Ami Gyonggon. Watching from Bahrain, Faisal Dato. Happy birthday to Aya Grace Resada from Tita May at Papang Boyong. Salamat po, Brigada. Mula kay May Ukays. Eto, birthday greetings pa sa ating FB Live. Happy birthday kay... Arsenio Ladaga ng RH9 mula kay CJ Alforque. Sa mga taga RH5 na nakatutok this morning, magandang umaga po sa inyong lahat. Happy birthday to you. Ang Steely rin daw naka-monitor ngayon. Ang, anong tawag nito?
mga boys ni Councilor Butch Abo nakikinig this morning. And good morning din sa Latapak Boys. Good morning kay Athena mula kay Kagi. Mayong buntag. Saka tayo ng panghimagas na report sa oras na 6 na minuto bago po ang alas 7 ng umaga. Balikan natin ang News Center. Nasa linya si Kabrigadang Sandra Cirilia, Kabrigadang Sandra May. Ibrigada mo! Brigada Live Report. Yes, Kabrigadang Jom Dumalo at Takilahok si Tiyakap DLS Foundation President by Aini Sinswat sa isang pagtitipon kasama ang mga liga ng mga barangay ng Matanog para sa kanilang quarterly meeting noong February 2, 2022 sa Matanog Municipal Hall. Present sa nasabing pagtitipon ang mga barangay officials ng 8 barangay under the Municipality of Matanog at ang current Mayor sa Naira Ibay Imam Ali at ang incoming mayoralty candidate na si Zoria Bansil Guro. Kasama rin nila ang Municipal Councilor at Municipality of Kapatagan, Lanao del Sur Mayor Raida Bansil Maglangit. Kasama ring dumalo sina incoming Maguindanao 1st District Congressional candidate by Dimple Mastura, Board Member Dato Sharifuddin Mastura, Board Member Dato Mashur Birwar, incoming Board Member Dato Romel Sinswat, incoming Board Member Maria Cecilia Sinswat, incoming Board Member Bailani Jocolano at Kapatagan Lanao del Sur, Mayor Raida Bansil Maglangit. Na ibahagi sa nasabing pagtitipon ang mga hangarin at plano ni Aguila ng Maguindanao, Governor by Mariam Sangki mga dadato, kasama si Tiyakap by Aini Tiyakap ng Maguindanao by Aini Sinswat at ang buong Team Aguila para sa probinsya ng Maguindanao. Samantala, matagumpay namang naisagawa ang groundbreaking ceremony ng itatayong public market sa Barangay Gambar, Kabuntalan, Maguindanao kahapon. Mismong si BARM Senior Minister at BIAF o BF Chief of Staff Abdul Rauf Makakuwa Sami Gambar ang nanguna sa seremonya kasamang ilang mga matataas opisyal ng rehiyon. Sinabi ni Makakuwa na layunin na pagpapatayo ng nasabing public market ay upang mapaunlad ang barangay ng kanyang pinagmulan na di kailan na tila na pag-iiwanan na kung ikukumpara sa ibang mga lugar. Bahagi lamang ito ng mga programa ng BARM government sa iba't ibang lugar sa rehiyon ng Bangsamoro. At yan ang report para sa Banat Brigada, katuwang ang NutriCleanse Herbal Capsule. Ito si Kabrigada Sandra Cirilia ng 89.3 Brigada News FM Cotabato City, the Music and News Authority. Brigada Live Report. Thank you, Kabrigadang Sandra May, sa report na yan mula sa News Center. Oras 4 na minuto bago ang alas 7 ng umaga. Jopay, kamusta ka na?
Sa mga aalis dyan sa tunay na mundo. Sige, tuloy nyo lang yan. Dalhin nyo sa inyong bahay si Jopay. Tingnan natin kung hindi magalit na sa niya. Pero yan na yung sa sex bomb, no? Oh, Sandra, no? Yan na yun siya? Si Jopay. Crush ko siya dati pero ngayon hindi ina. Ngayon mga kabrigada, sa pamagitan po ng awiting yan mula sa bandang eto, laging sinuswerte itong banda na ito eh. Oo, kahit walang tinapay, masarap pa rin. Oo. Bandang mayonnaise, Jopay. Partner natin sa technical side, ang best ng bayan, Nick Bendong. Sa ngalan po ng ating mga brigador, sa panguna pa rin ng ating station manager, City Councilor, Sir Popoy Formento. Ako po inyong brigador this morning. Ako po si Kabrigada Jom Di Mapalaw. Hanggang sa susunod pong inshallah mga kabrigada. Ito po ang 89.3 Brigada News FM, Cotabato City, the Music and News Authority. Inyong napakinggan ang Balat